Okay, goodie guys, no? Mayroon na naman kaming service dito na LG automatic washing machine. So ito guys, may problema na naman ito. Mayroon itong error, no? So testing natin ngayon guys kung anong error na ilalabas nito, no? So nilagay natin guys sa spin mode. Mapapansin natin guys yung motor gumagalaw siya ng konti, no? So parang umiikot konti siya. Gumagalaw naman, no? So nasa 14 yung time. So i-observe natin guys kung anong error ang kanyang ilalabas, no? So nandito tayo ngayon sa Bel Air 2, Laguna Bel Air 2, no? Para i-service itong washing machine na ito, no? So yan, gumagalaw siya guys ng konti, no? Nilagay natin siya sa spin dry. So mag-i-error ito guys, abangan lang natin yung ilalabas na error, no? Ayan, no? Gumagalaw siya ng konti, left and right, no? Ayan. So antayin natin mag-flash yung error. Ayan. So EE, no? EE yung problema, no? So ito guys, pang siyam na natin na vlog ito, no? Yung ganitong problema, no? So ang gagawin natin dito guys, i-check natin to yung unit na ito kung anong nagko-cause ng EE, no? Usually kasi guys, kapag ganitong error ang problema, ang naging cause yan yung mga connection, no? Connection ng unit, no? Yung sa, lalo na dito yan guys, sa board na yan, yung maliit sa likod, no? Yung subboard kung tawagin, nandiyan nagkakaproblema yan guys, no? Usually dyan yung mga sakit dyan guys, nagkaroon ng corrosion, no? So ito yung masakit guys sa mga ganitong model, kasi once na nag-EE yan, tapos corroded na yung mga sakit niya, kung hindi mo siya magawa ng paraan i-repair, no? Lalo na kung nasa board mismo ang sira, wala kang choice guys kundi magpalit ka ng board, isama mo yung harness ng unit, no? So dumating ang time na yung may-ari, kapag tumagal na yung mga itong unit, hindi na pinapagawa, no? Kasi malaki na yung mga gastos. Isipin mo, magpalit ka ng harness, then magpalit ka ng board din na maliit dito sa likuran, no? So kami guys, ang ginagawa namin dito, ni-repair namin ito, no? Kasi usual guys, ang problema nito, itong mga nandito guys, ito yung mga sakit, yung mga switching ng sakit guys, nandito yung corroded na yung mga portion niyan. Kaya ay, itong mga area niyan, so yun lagi ang may mga corrosion, no? So kami guys, ang gagawin namin dito, ito yan, ito yung sakit na yan guys, laging corroded yan, kitang kita, corroded na yan. So hindi na namin yan ginagalaw guys, operahan na namin yung kabilang side niyan, yung tutok niyan, tapos i-continuity namin yan mula doon sa board papunta dito, no? Para makita natin kung buo pa yung mga connection niyan, no? Kasi nga guys, ang usual na problema talaga niyan, yung mga sakit diyan naglo-lose contact dahil sa corrosion, no? So ito nga ang sabi ko, na hindi mo siya basta-basta mapalitan ng board, kasi nga dahil sakit ang problema, no? Yung mga corroded na yung sakit, kahit magpalit ka pa ng board diyan na maliit tulad nitong board na inooperahan natin, useless lang din, no? Kasi nga ang problema ay nasa sakit, no? Corroded na. So ang gagawin natin, i-bypass natin yung mga portion na wala na siyang connection, no? So kailangan natin dudukutin or alisin yung board, yung sakit na nandito sa main board, no? Alisin natin to, tapos gagamit tayo ng tester, i-continuity test natin, no? Mula dyan sa mga sakit na yan papunta doon sa board, no? Para makita natin kung anong mga parts ang wala ng connection, kasi yun ang usually guys nagkukos ng EE error, no? So yan, so ito yun guys, oh yan, ito yung isang portion ng kailangan natin continuity, at saka ito, no? So, dahil connected yan siya doon sa subboard, no? Na maliit na board. So dito kasi guys lahat yung switching, no? Switching kasi ito guys, no? So kailangan mayroon siyang continuity. So ito yun guys, oh, ito yung tutok ng sakit na kung saan na corroded na siya, no? So kung anong mga dulo-dulo ng mga wire na yan, yun yung ititest natin. Tingnan natin kung mayroon pa siyang continuity mula doon sa board, no? So kung wala siyang continuity, i-bypass na natin yung mga sakit na wala ng connection, no? Ihinang na natin diretso, no? Para hindi na siya magkaroon ng lost contact, no? So ayan, tulad niyan,
Pang continuity test natin isa-isa yan, no? Isa-isahin natin, continuity test natin kung alin dyan yung mga wala ng connection. Ayan, so continuity test natin, no? So may mga parts na guys na wala na siyang connection, no? So yun po ang pag-test sa mga ganito, no? Itong error guys, actually ano to, no? Medyo mahirap to gagawin, no? Hindi to kaya i-DIY yung ganitong error, no? Usually kasi nga kailangan dito ng marunong talaga kapag ganito ang problema. So ayan guys, iniisa-isa namin yung mga wiring dyan mula doon sa subboard papuntang mainboard, no? Iniisa-isa natin connection yan. Tapos lahat na nakikita namin na wala ng connection, binabypass na natin at inihinang doon sa maliit na board, no? So ayan, no? Isa-isa lang natin guys, ni-check yan. Yan. So lahat ng walang connection matitrace natin. Yan. So isa-isa natin check yan, no? Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page or text kayo guys sa number natin na nandiyan nakalagay, no. Nagsi-service kami ng Cavite, Laguna, Batangas, no. So ayan. So kailangan lang guys ng masusing pag-check sa mga ganito, no. Kasi ang gagawin lang natin dito ay continuity test lang para makita natin kung anong connection ang walang or yung hindi na siya connected, no. So yun, tiyaga lang guys kapag ganito ang problema ng inyong washing machine. Kailangan siya tiyagain lang. Ayan. So yun, no. Medyo ano lang talaga, no. Medyo kailangan lang talaga natin ng matindi na pagtsatsaga sa mga ganitong pag-check, no. So yun. So may nakita na tayo guys ng mga walang connection. So yun na po yung ating kailangan ihinang, no. So katingin natin yung mga wire na wala ng connection. Yun yung ihinang natin, no. Kumbaga iba-bypass na natin, dadirect na natin siya doon sa pinaka mainboard. So yan na guys, so kung mapansin mo may mga binabypass na tayo dyan, no. So hindi lang yan guys yung wala, no. So iniisa-isa pa natin yan, no. Yun pa lang yung nakita natin. So yan, halos marami na tayo nakita guys, parang 5 na itong wiring ang kailangan natin i-bypass, no. Kumbaga hindi na siya dumaan sa socket, no. Diretso na natin hininang doon sa board, no, mula sa mainboard papunta dito sa subboard, no. Hininang na natin kasi nga ito yung nakikita natin na wala na siyang connection. So yan, isa-isa natin, kumpleto na, no. Mayroon na siyang connection lahat, no. Buo na po yung connection mula doon sa mainboard papunta dito sa subboard, no. So yan, no. So ngayon ang gagawin natin, pangbalik na natin to, no, para matesting na natin, no, kasi isa-isahin natin siya para lang ma-double check kung buo na lahat, no. Ayan. So ayan, buo na lahat guys, no. Mayroon na siyang connection lahat. Ayan. So double check natin kung mayroon ng connection lahat. Ayan. So mayroon na, no. May mga continuity na natin, ha. Kasi check na natin, mayroon na siyang mga connection. So yun, no. So okay na, no. Mayroon na siyang connection lahat. So ang gawin natin, titest na natin to, no. Ayan, no. Yan, so para siyang octopus guys, no. So ang gagawin natin, i-test natin para malaman. So ayan guys, oh, mapansin nyo, ayan, magalaw-galaw na siya. Tingnan natin kung iikot na ba, no. Ayan, tingnan natin kung umiikot na guys. Ayan yung pinag-bypass natin sa 14, no. Tingnan natin. Yan, tingnan natin, no, na umiikot itong drum. So ayan, kung mapansin nyo guys, umikot na siya, no. Kanina gumagalaw-galaw lang siya ng konti, no. So ngayon umikot na siya, no. So yun, 6 na wire yung na-bypass natin dahil nawalan siya ng connection. Ayan. So ganun nga guys, no. Medyo matrabaho lang guys yung ganito, no.
kailangan mo kasi siya isa-isahin at sa kailangan matyaga yung pag-check dito, no? Basta i-error guys, hindi nyo kaya i-DIY yan, tawag na kayo ng technician para masolusyonan yung problema ng inyong washing machine kapag ganito ang lumalabas yung AE error. So ayan, okay na, umikot na siya, no? Okay guys, thank you, bye bye.